Good afternoon guys. Ngayong hapon na to, susubukan nating i-repair itong SJCam SJ5000X Elite ko. Dahil sabi ko nga dun sa vlog, di ba, na nabili ko siya ng second hand. No problem naman siya. Okay naman yung LCD nya. Yung lens, mamaya pag-usapan natin yung lens. And nabanggit ko rin dun sa vlog na ang problema niya is itong down button. Wala. Sira. Ito nakiklik mo yung up eh. Pero itong down, wala eh. Lumulubog lang siya. So try natin ayusin yan ngayon. Umorder ako ngayon sa Shopee ng switch. Ito. Ano to eh? Side tactile switch. So hopefully gumana siya at tama yung sukat na order ko. Mura lang naman to, wala pang 100 pesos tong 20 pieces na to. Pero try natin ikabit. Okay, prepare lang natin yung mga gamit na kailangan natin. So ayun, nakita na yung mga gamit na kailangan natin gamitin. Ngayon, start na natin. Tanggalin muna natin SD card. Uy, tumalsik. Tanggalin muna natin yan. Tabi muna natin. Tsaka yung battery, kailangan tanggalin natin yan. Nga pala, no, yung battery ko dito sa SJ natin is yung 2U. mAh. Matagal din siya mo-lowbat guys, kaya kung ako sa inyo, upgrade kayo dito. Right, tabi muna natin battery. Yan, so bukas na siya. So una nating tatanggalin, no, is itong face. Ang pagtanggal nito is sisikwatin nyo lang yung edge gaya nito. Yan, umangat na siya, ikot nyo lang. Yan, yan, di ba? Yan. So dito isang side na lang. Yan. May isa pa. Yan. So pag natanggal na yung mga clips niyan, slide out nyo lang. Okay, tabi muna natin itong cover. So dito makikita natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa ditong isa, 6. Nandito sa loob. So tatanggalin muna natin yung screws na yan. Tabi natin itong sticker kasi sayang eh. Tanggalin natin yung screws.
natin ngayon yung 4 na border screws nya. Next, itong 2. Pero pwedeng mamaya na yan eh. Okay, next naman natin gagawin is tatanggalin din natin itong cover ng LCD. Ang pagtanggal niyan, may ipapasok kayo dyan na manipis na bagay para masikwat nyo pataas. Ngayon gagamit tayo ng cutter. Kasi ito yung manipis para magkasya sa loob, para hindi tayo masyadong maggagasgas ng gamit. Pasok mo natin sa side. Pag nakapasok na siya, sikwatin lang natin pataas. Dahan-dahan lang. Aangat yan. Ito nyo, maangat siya. Nakadikit lang kasi yan ng glue. Yan, may pasok na natin sa loob. Yan, so angat lang natin, pero wag mong hatakin ng bigla. Ikutin mo yung hatak nya. Yan, so angat na tayo dito sa side. Hawakan nyo lang, so slide nyo lang kasi naka tape yan eh, naka double sided tape eh. Yan, yan yung tape nya, diba? So ito, tabi muna natin. Ngayon natanggal na natin yung cover ng LCD, tabi muna natin to. Okay, pag natanggal na natin yung takip ng LCD, itong plastic cover na sa pin ng LCD, kailangan rin natin tanggalin. Gagawin lang natin is kuha tayo ng cutter ulit, sisikwatin lang natin ulit sa side yan. Yan, pag umangat na siya, kita nyo na umangat, yan, dahan-dahanin nyo kasi plastic yan eh, baka bigla pag nag-lock yan at hinatak nyo, mag-crack. So ayan na siya, tanggal na natin. Wala yan pandikit, may foam lang yan kasi sasapin yan dun sa LCD. So yan, tanggalan natin siya. Tabi muna natin to para walang LCD na cover. Ngayon ito na yung LCD natin. Tapos makikita nyo dito yung ribbon or flex cable ng LCD. Ngayon kailangan natin tanggalin yung flex cable na yan, nakakonect yan sa board. Para matanggal yan, kailangan natin iangat tong LCD. So simula tayo dito. Ito yung mga dalawang LED ng charging tsaka ng recording. So dito natin sikwatin yan. Angat lang natin. Pag naangat na yan, mahawakan nyo na, i-flip nyo. Yan, kita nyo na, ganyan yung flex cable nya. Okay, pagka flip nyo ganyan, iangat nyo naman yung kabilang side. Dito nyo makikita yung connector. Yan, so pag tanggal ng connector na yan, ipupush lang natin itong itim. Yan, push natin yan palabas. Once na pinush natin yan, luluwag na yan. Pwede mo nang hilahin yung LCD mo. Okay, so ito na, tanggal na natin yung LCD. Ayan, hindi pa tayo tapos, marami pa tayong gagawin, kaya tabi muna natin to. Okay, so ngayon nandito na tayo, no? Itong dalawang screw na to, ito yung naghahawak dun sa camera lens natin sa module. Okay, so huwag na natin muna ang galawin yan. Dito muna tayo sa harap ngayon. Ngayon na tayo, ito yan. So ngayon nandito na tayo sa harap, no? Gawin natin, tanggalin muna natin itong flex cable na to sa dalawang LED sa harap at yung power button. The usual, susungkitin lang natin yan pataas. Nakadikit lang din yan sa ilalim.
pandikit siya dyan. Okay, ngayon we move this out of the way dahil itong itim na to itataas natin yan. Okay, ayan o, kita nyo, nataas. So itataas natin yan pati dito sa kabilang side. Ayan. Okay. Sige, tanggalin na rin natin tong screws na to na dalawa. Okay. Ayan, iangat na natin to. Tabi muna natin to, ha. Okay. Ngayon dito, makikita natin meron tayong dalawang screw sa battery case. Okay. Meron pa yan dito isa sa loob. Huwag niyong kakalimutan tanggalin yon. Dahil pag hindi nyo tinanggal, mabibitak yun. Pag nabitak, wala ka ng holder dun sa loob. Okay. So ngayon, tanggalin muna natin sa loob. Hirap lang kasi nasa loob, ingatan nyo yung flex cable na dumaan dyan. Dahil pag yan nasira, wala ka ng connection papuntang motherboard. Okay. Hirap lang, no? Hindi natin makita. Ayan, pumasok na. Ayan. Okay. Itong dalawa naman. Ayan guys, no? Natanggalin natin yung battery cover. Dito yan eh. May screws yan. So tatlong screws yan. Kailangan siguraduhin natin na matanggal natin yung tatlo bago natin hilahin pataas. Tapos ito, nakakabit din yung speaker doon. So ingatan nyo lang. Tapos tama ang yung lalagyan ng battery. Tatama yan dito. So ingatan nyo lang. Wiggle nyo lang ng konti para nyo mailabas. Okay, ngayon pag nabuksan na natin yan, makikita natin dito sa loob may dalawang screw dito, dito. Yung dalawang screw na yan kailangan natin tanggalin para maiangat natin tong board, kasi kailangan natin mailabas yung board para mapalitan natin to. Mahirap tayo mag solder dyan sa loob, better kung nasa labas siya. Okay, so tanggalin natin. Kasi pagpasensyahan nyo na kung napuputol yung video natin, ha, kasi mag-isa nag-off yung recording ko eh. Gamit ko yung phone ko ngayon. Sige. Yan, nakuha na natin ngayon itong dalawang screw. Itong dalawang screw na to, itabi muna natin to. Wala natin pagsama kasi iba-ibang sizes niyan. Okay, ngayon tanggal na yan. Pwede na natin itong yan, iangat. Diba? Ito ngayon yung case nya, diba? So hindi natin masyado munang gagamitin to. So kailangan tabi muna natin to. Yan. So dito ngayon tayo magfo-focus. Okay, ito yung wireless Wi-Fi antenna. Ito yung microphone, internal microphone, HDMI, micro, charging, SD card slot. Yan. And then in the future, siguro pag maglalagay tayo ng external mic, babaklasin din natin to sa susunod. Pero for now, hindi naman siguro natin kailangan kasi maganda naman yung mic natin, di ba guys? OMG. Ayan o, makikita natin dito butas na ang switch natin, as in wala na siya talaga, wala na, butas, wala na yung button. So hindi na talaga siya gumagana. So ngayon papalitan natin to.
subukan natin palitan ito. Medyo malaki to eh, pero subukan natin, baka kasya naman. Try natin since nakabukas na siya. Okay, ngayon subukan kong tanggalin to and try natin, baka magawa natin ang paraan. Ayan guys, naghanap ako ng patungan, no? Patungan ng cellphone para ma-tilt natin ng konti itong board na to. Alright, try natin ha. Bakal naman yung face nito eh, so I guess pwede naman natin. Mahirap. Uy. Linisin muna natin. Linisin muna natin itong solder na to. I-ball muna natin. Ang LED yung mga contacts. Medyo hindi na maganda yung soldering iron natin, no? Okay. So ngayon, subukan natin ganito. Ipasok. Hindi naman siya ipapasok, pero subukan natin siya ikabit. Okay guys, sensya na dahil nagka-cut yung video. Hindi ko alam kung bakit nagto-turn off yung cellphone ko, no? Yung camera sa cellphone. Anyway, naikabit na natin. Ito na siya. Na-solder na natin yung dalawang
connector niya. Okay. So malayo, no? Ito yung original, maliit. Ito ngayon yung bago, malaki, pero eksakto lang. Sakto lang siya sa buttons dun sa casing. Alright. May testing natin, pero ngayon kabitan natin para matesting natin. Sige. So, kabitan natin siya dito. O nga pala, no? Nilagyan ko pala to ng parang wool or cotton para lang medyo bawas sa wind noise. Sige, kabitan natin. So, kita naman natin, no? Okay pa rin siya dun sa buttons. Tumatama pa rin naman siya. Sige, tuloy lang natin yung pagsarado nito, no? Sige. So, yung screw natin, kailangan natin yung dalawang maliit para dito sa dalawang dulo na yan. Kunin natin yung magnetic na Phillips dahil walang magnet to eh. Okay, finger tight lang nga pala, ha guys. Huwag masyadong matigas, huwag masyadong mahigpit dahil baka mag-crack yung plastic natin. Nako, wala tayong mabibilan na case nito dahil naghahanap talaga ako ng case na accessories para dito sa 5000X Elite natin na wala akong mahanap. Alright, so ngayon nakabit na natin yung dalawa na yung na nandun. Unahin muna natin ngayon yung sa likod. Okay, yung LCD muna unahin natin. Hindi. Oo, tama. Yan. Ito yung parang thermal sticker niya or something. Ito na naman yung LCD natin, no? Mga ka-OMG. Ngayon, kailangan natin itong i-shoot. Tuon ulit sa black. Dito. So, try natin na maipasok yan. Yun, pasok. Isang try lang, no? Sige, ngayon hihigpitan na natin siya. Press in. Yan. Kasi, pag luwag, press out. Ngayon, pag higpit, press in. Okay. So, wala naman tayong screw dito. Yan. Balik na natin to. Para may LCD na tayo. Okay, ngayon, of course, syempre, ito yung pangsapin niya. I-align lang natin to yung sa LED. Yan. Ganyan. Tapos may dalawang screw yan dito. Oh. Yan. Sige. Kita natin to. Kasi importante yung LCD niya para matesting natin mamaya kung gumagana. Okay. Snap in place na natin. Alright. Ngayon yung screw. Lagyan na natin yung screw. Ang screw niyan is itong dalawa. Yan. Screw na natin yan. Okay, finger tight. Sige. O, ngayon, kung tatakpan na natin to, syempre pupunasan muna natin ng microfiber para malinis.
Ayan, no? Kasi may mga, syempre, alikabok. Pag dinagyan natin yan, remember may tape na, may tape yung back cover natin. Ito. Diba? So, para maiwasan natin yung alikabok na nandun sa loob, punasan na natin. Total, nakalabas na naman diba? Alright, so ikabit na natin to. Double-sided tape lang siya So, kabit na natin. Okay, snap. Ay, wala pa ng clip to. So, ipe-press down lang natin para dumikit yung pandikit. Ayan, okay na. Alright. Ngayon, balik na tayo dito. Kailangan na natin ikabit itong battery na lalagyan. Okay. Sinabi ko sa iyo kanina, sa inyo, na meron tayong screw holes dito. Isa, dalawa, tatlo. Alright. So, i-screw na natin ngayon. Medyo tricky ito kasi kailangan mong ilagay yung OK button dito. Kailangan natin may shoot yan. Alright. Yan, shoot na. Ngayon yung speaker naman. Yan. Yan. Masok na siya sa loob. Okay. Right. Yan. Make sure na talagang press siya. Pantay siya para maayos. So ito, i-align lang natin yung sa butas. Okay. So ngayon, hihigpitan na natin yung mga screws. So andito yung unang dalawa nasa harap. Higpitan na natin to para lang ma-stay in place itong lalagyan natin ng battery. Yan. Ito na lang, di ba? Nasa loob. Minsan sabi ko sa inyo, no? Medyo mahirap kasi may flex cable dyan. Ingatan na lang natin. Yan. Okay. Ingatan natin yung flex cable na huwag maputol. Snipin ko lang Okay. Okay na. Alright. So ito, ang susunod natin is yan, itong face na yan. Okay. Pero bago yan, may i-discuss pala ako sa inyo. Pag nagpalit kayo ng lens or nag-modify kayo ng lens, no? Ang kailangan nyo lang tanggalin is yung face. Yan, yung face na to. Alright. So pag natanggal nyo na to, lalabas na itong camera. Ngayon, ang original na camera sa ano ko, dun sa 4K na camera ko, may glue gun yun. Ganyan. May pandikit yan. So, kailangan mong kutkutin yun. Huwag mong pwerasahin pag mahigpit. Kasi baka masira itong holder na to. Yan. Itong holder na to, ito yung holder nitong lens. Kasi nasa ilalim yan is yung sensor. Okay? Yan. So, ang pagpalit ng lens ng camera, kukutkutin nyo lang yung pandikit. Pag natanggal na at medyo maluwag na pag inikot nyo, yan, pag naikot nyo na, of course counterclockwise, pag natanggal na yan, you make sure na protected yung sensor nyo sa loob. Huwag natin madudumihan yan. Okay, tapos kung bago mong lens, pasok mo, screw mo clockwise, pero huwag mong hihigpitan ng screw. Pag pumasok yan dun sa thread, stop ka muna.
Pagka stop, lagay mo yung battery, check mo, lagay mo tong front cover. Parang yung gagawin natin ngayon, lalagay natin yung front cover, ha? Yan. So lagay natin yung front cover. Okay. Yan. Tapos screw natin. Ipitan na natin yan kasi nandito na eh. Yan. So medyo yung una kinakabahan din ako magpalit ng lens eh. Pero nung nakita ko yung YouTube, napanood ko siya kung paano at nabuksan ko yung unit ko, madali lang pala. Yan. So 4 na screw na lang. And then we're almost done. Okay. So nailagay na natin lahat ng screws. Sabi natin, meron tayong screw dito, meron dito, 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 dito. So okay na yan. Diba ito, itong switches natin, tsaka yung LED natin. Diba? Naka double sided tape lang siya dito. Ngayon, pasok na rin natin. Pero hindi na siya sagabal na kung saan pumupunta. Ayan, press natin. Para dumikit yung pandikit. Okay. Ayan, ito, ayan. Pasok natin to. Kasi baka maipit yung flex cable natin. Ayaw natin mangyari na maputol yan. Alright. So, ito na. Kapit na tayo matapos, guys. Okay, so guys, remember may sticker tayo ng SJ-Cam na tinanggal. Kabit na rin natin ngayon. Since nandito na tayo eh. Tupan natin yung screw niya para original pa rin. Ayan. Ayun. So ngayon, na nakaganito na yung action cam natin. May battery case na tayo sa loob. Covered na siya. Pwede na natin i-switch. Testing na natin. Pasok na natin yung battery. Okay. Power switch. Ito. Ayan. Turn on. Diba? Okay. Tapos testingin muna natin itong down button. So menu muna tayo. Menu. So ito yung down. Ayun, gumagana na siya. Meron na tayong down button. Very good mga ka-OMG. Up naman. Okay. Sige, so out na tayo dyan. Yan. So ngayon, mga ka-OMG, sinasabi ko sa inyo, pag papalit kayo ng lens, bakit wag nyo munang hihigpitan ang pag-ikot nito? Kasi kailangan natin mai-focus. Unang kabit nyo yan, malabo yan. Malabo. May picture yan pero malabo. Hindi nyo makikita. Or whatever. Depende kung gaano kahigpit yung ginawa nyo, gaano kaluwag. Kaya kailangan nyo i-adjust yan. Pero ang advice ko sa inyo, pag magpo-focus kayo, meron kayong focus na nakaturo kayo
sa malayo. Okay? Meron kayong tinitingnan sa malayo dito sa viewfinder. At meron naman kayong dito sa area na to na close up. Yan. Kasi yung unang kabit ko nito, malinaw ang ano ko, yung view ko pag malayo. As in, sobrang linaw. Kita nyo naman sa video. Pero pag nag-close up dun sa may handlebar ko, medyo malabo na siya, di ba? Yun. So, binuksan ko siya ng isang araw at in-adjust ko ulit. Tsaka ako ngayon linagyan ng glue gun. Kasi dati wala eh. Dahil sabi ko, hindi ko muna lalagyan ng glue gun. Kasi baka hindi pa masyadong focus. Kaya ngayon, meron siyang glue gun. Ayan. Okay? So yun, ang maipapayo ko sa inyo. Pag linagay nyo yung lens, huwag nyo hihigpitan, on ninyo, at i-focus nyo bago nyo i-seal. Lagyan nyo ng glue gun. Wag na lang mighty band kasi delikado, baka mamuti yung lente nyo. Okay? So ngayon, okay na tayo dito. Ayan, patayin na natin si SJ Cam 5000 Elite. Kabit na natin itong front cover. Ayan. Okay. So, paano natin tinanggal? Diba? Sabi natin, may clamp lang yan. May snap, snap, snap lang yan. So, ito, snap, snap, snap din. Hanap ka ng side. Unahin natin. Snap. 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 Yan. Okay na. Pantay na lahat. Since nandiyan yung battery natin, edi takpan na natin. Yan. Ngayon, ito naman, SD card. Kabit na natin. Pero guys, order nga pala ako ng 128 na Lexar. Para dito. Tapos, itong 64, ilalagay natin dun sa 4K action cam na nabili ko. Titingnan natin kung gumagana kasi yung dating nakalagay na SD card doon, corrupted yata. Fake yata yan. Pag nagre-record ako sa kotse, choppy talaga siya. So, ayun guys. Naayos na natin yung down button ng SJ5000X natin. At naipakita ko na rin sa inyo kung paano ikabit at itanggal yung lens, or na ituro ko sa inyo, at paano nyo i-focus. So, hanggang dito na lang mga ka-OMG. Thank you so much for watching. And sa susunod, mag-ride tayo ulit. See you.